Hello po mga kaibigan, mga kababayan, welcome po muli sa aking munting vlog, ang Renante Vlog 2.0. Isang magandang umaga, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, saan man kayo nanood, anong mga oras kayo nanood. Isang magandang mapagpalang araw po sa bawat isa. At muli mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay magkokomentaryo sa mga mainit na pangyayari o balita sa ating bansa sa ngayon. Magkokomento po ako mga kaibigan regarding dun sa ginawang surprise rally ng INC kahapon doon sa EDSA mga kaibigan, mga kababayan, na kung saan po ay ang kanilang pinaglalaban dito ay ang pagsuporta sa kay Senador Dante Marcolita. Ipaparinig ko po sa inyo yung ulat po ng mainstream media. Muli Madam Sir, sa GMA, magpapaalam po muli ako na hiramin ko po pansamantala ang inyong video o ang inyong ulat regarding dito sa rally kahapon ng INC. Isang araw lang matapos i-anunsyo ng Ombudsman na malapit ng kasuhan si Senador Rodante Marcoleta, sumugod sa EDSA ang mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo bilang paghayag ng suporta sa mambabatas na kanilang kasapi. Pero ang kilos protesta walang permit at nagdulot ng matinding trapiko. Para sa detalye, mag-uulat ng live si Lance Mexico. Lance? Inabot na ng gabi yung ilang mga relihista dito sa may White Plains Avenue sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Karamihan sa kanila ay miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon sa impormasyon na nakuha natin mula sa Quezon City Police District, as of 6 p.m. ay umabot na sa 15,000 yung mga dumalo dito sa kanilang kilos protesta. Sabi ng ilan sa mga nakausap natin mga dumalo dito sa rally ay pwede sila magpalipas ng gabi, handa silang hanggang bukas ay nandito o hanggang sa wala nagpapaalis sa kanila dito sa venue nila. Nasurpresa nga yung maraming kanilang umaga dahil sa biglaang pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Isang araw yan matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na posibleng ngayong linggo nila kakasuhan ng pandarambong si Marcoleta na isang kasabi ng Iglesia at 3 iba pa. Kaugnay ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 billion peso campaign donations mula sa iba't ibang pribadong tao para sa eleksyon. Sa video ng Quezon City Police, nagkagilaan ng mga pulis at relihista kaninang umaga. Ayon sa National Capital Police or National Capital Region Police Office o NCRPO, 4 ang arestado dahil sa tensyon. Meron daw kasing mga relihista na nantok ng pulis at ang iba nagdudulot umano ng gulo. Sa panayam kaninang hapon sa NCRPO, sinabi nilang hindi agad-agad ma-disperse yung mga nagrarally dahil wala raw direktiba na ganito mula sa mga otoridad. Ito'y kahit sa ibang mga protesta na nagkakagulo ang mga tao at walang permit, agad silang pinapaalis. Sabi kanina ng NCRPO, patuloy ang negosasyon ng pamunuan ng INC at mga pulis. Pero hindi lang sa seguridad ang issue, maging mga yung hindi sumali sa rally ay apektado. Nakabaladra ang malalaking sasakyan sa kalsada kaya ang ilang private vehicles sa EDSA Busway na dumaan dahil sa hindi ng trapiko at mapa-southbound o northbound man, matindi ang trapiko na sinapit ng mga biherong papasok pa lang sa trabaho. Ang estudyanteng si Kanabi ng miyembro ng INC na dumalo sa rally, humingi ng paumanhin sa mga naperwisyo pero sana raw maintindihan ng publiko ang kanilang mensahe. Si Carlo Portero na miyembro rin ng INC, tinigil muna ang negosyo ngayong araw para makisa sa protesta kasama ang pamilya. So, yun lang po mga kaibigan o mga kababayan na kung saan ay surprise po yung kanilang ginawa. Hindi nga po sila kumuha ng permit para sa rally na yon. Mga kaibigan, mga kababayan, bago po yung rally, no, meron pong in-announce itong si Pibbles Tarakira regarding sa mga ganap sa rally sa nagagawin ng INC. Di ko lang po alam kung yung mga impormasyon niya ay legit or totoo. Gusto ko lang din pong i-play sa inyo. Madam Pibbles, pahiram po ng saglit ng inyong video po. Ito na po mga kaibigan, mga kababayan. Ipinaasa sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito, kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste, sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo, bukas nalusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming reservists sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng INC. Ngayon pa lang, ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na nakareli na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. May mga lalaban ng mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang. Pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame, didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iiwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Churut, so, Eduardo, kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan, pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta nasampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyo makulong si Ka Angel. Huwag nyo akong pinagloloko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army,
Huliin niyo si Pocky, si Tidmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagbalat ng plano na papagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chirurut, sabi, ay isa pa, hindi lahat yan ay INC. Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. To NBI matibag, ikulong nyo si Mike Defensor. Papatunayan ko yan, nabayaran niya yan yung iba. Hindi INC yung iba dyan, hindi ganun karami pupunta ang INC. Defensor, saan demonyo at Marcoleta, aw. Che, alam mo na talaga malilinis yung mga sinig. So, yun po yun mga kaibigan, no, mga kababayan, matindi yung mga pahayag ni Pibors Talakera na kung totoo nga po mga kaibigan, mga kababayan, yung kanyang sinasabi ay lumalabas dito mga kaibigan, mga kababayan, na yung rally na ginagawa ng INC kahapon at sa pagkakalam ko po mga kaibigan, mga kababayan, meron pa pong kasunod yun. Kumbaga parang tuloy-tuloy po yung kanilang pagrarally dyan hanggang sa bumaba nga si PBBM or maagaw nila yung kapangyarihan. Kumbaga parang ginagamit lang nila yung patungko yung issue tungkol kay Marcolita, yung pagkasampa nga ng kaso kay Senador Marcolita. Mga kaibigan, mga kababayan, kung may katotohanan itong accusation ni Pibors Talakera na gusto talagang pabagsakin ang ating mahal na Pangulo, gustong awgawin ang poder ng presidente, ng isang vice president na kung saan ay si VP Sara. Alam naman natin mga kaibigan, mga kababayan, na hindi lingid sa atin, sa ating karamihan, na hindi lang ito ngayon nangyari. Ilang bisis na bang pagtatangka ang binabalak nila na agawin sa ang pamumuno sa ating mahal na Pangulong PBBM noong mga nakaraang taon. Nandun yung mga maisog rally at saka sunod-sunod na iba pang rally, pero hindi sila nagtatagumpay mga kaibigan, mga kababayan. Siyempre para sa akin hindi hayaan ng Panginoon na maagaw nila yung poder mula sa ating mahal na Pangulo, kasi napakabutit, napakabait ng ating mahal na Pangulo. Mapagpakumbaba, hindi mapagtanim ng galit. Sobrang bait lang talaga ng ating mahal na Pangulo, kaya tinatarantado siya. Pero kitang-kita naman natin na sa kabila ng lahat ng pananahimik niya sa pagtatarantado sa kanya, ang mga naninira sa kanya, ang mga bumabatikos sa kanya ay unti-unti kinakarma, unti-unti pinaparusahan. So kitang-kita dito yung galaw ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumaganti para sa ating mahal na Pangulo sa mga pinagagawa nila. Kasi sabi nga, di ba, mapagpakumbaba itinataas, sabi ng Panginoon, at ang nagpapakataas ay binababa. So yan sila ang mga kampo ng mga Duterte. Si Harry Roque, kung makapanira, wagas, o adik, ngiwi, bangag, butod, Elisa. Pero asa na ba siya ngayon? Di ba, nagtatago. O nandun sa Europe. Yun, sabi nga nila yung mata parang may black eye palagi kasi wala nang tulog. So, yun, isa na yun sa karma sa kanya sa panira sa ating mahal na Pangulo. Sinasabi, political persecution yung ginagawa sa kanya. Hindi naman si PBBM man nagsakampa ng kaso kay Harry Roque, di ba? Hindi, kung alamin nyo, yung research nyo kung ano yung naging kaso ni Harry Roque, hindi si PBBM po ang nagsampa ng kaso. At kahit naman kay Marcolita, hindi naman si PBBM din ang may kagawgawan kung bakit nagkaroon siya ng o magkakaroon siya ng kaso, di ba? So sa bibig mismo ni Marcolita galing, inamin niya na tumanggap siya ng mga donasyon mula sa iba't ibang personalidad na kung saan ay umabot ito ng 75 million. At malinaw naman, sinabi ng ating mga law expert o mga legal luminaries na ang isang public servant, kapag tumanggap ka ng gift or donation, ay 50 nang nagkakahalaga ng 50 million pataas, ay pasok ka sa plunder, na kung saan ang kasong ito ay walang piyansa o no bail. So nagugat kasi ito mga kababayan, mga kaibigan, yung kaso ni Marcolita nung nag-file siya ng susi na kung saan ang idiniklara niya ay gumastos siya ng 100 million plus
na kung saan sabi niya doon ay lahat ay pira niya. Hindi siya tumanggap ng anumang donasyon sa kanino mga personalidad. Ngunit nang nag-submit naman siya ng salin, dito na siya nagka-problema. Kasi ang sa salin niya nakalagay is kung di ako nagkakamali, 50 million or more than 50 million lang. So, hindi nagtutugma. Kasi yung gastos niya sa election o yung susi niya is 100 million plus. Samantalang 50 million lang o plus yung salin niya o yung pera niya. So, hindi nagtutugma. Malaki yung discrepancy, mga kaibigan, mga kababayan. So, nung kinasuhan siya ng may nagsampa ng kaso na ang magiging kahatulan sana sa kanya ay disqualification case lang, matatanggal siya sa pagkasenador at hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno pagka siya ay nahatulang guilty. So, yun nga po mga kaibigan, mga kababayan, pumabor sa kanya yung hatol ng Korte Suprema at na-acquit po siya kasi ang reason ng Korte Suprema ay hindi pa naman na election campaign nung natanggap niya yung donation. So, yun nga po mga kaibigan, mga kababayan, kaya absuelto po siya. Pero, may batas pala mga kaibigan, mga kababayan, nagsasabi na kapag ikaw ay public official ka at pag tumanggap ka ng donation or gift in any person, individual person, at ito ay amounting of 50 million plus, pasok siya sa plunder case na kung saan mga kaibigan, mga kababayan, hindi niya idineklara sa kanyang susi. Exempted siya na sa batas na yun, mga kaibigan, mga kababayan, ayon sa batas, kung idineklara niya sa kanyang susi na mayroong mga nagbigay. Ang kaso, hindi nga niya dineklara. Ang nakadeklara doon is sarili niyang pira lahat. Kaya, yun mga kaibigan, mga kababayan, mayroon siyang kakaraping kaso. Pero kung siya naman mga kaibigan, mga kababayan, sa tingin niya na malinis yung kanyang konsensya at abogado naman siya, siguro naman kayang-kaya niyang dipinsahan yung kanyang kaso, kaya niyang lusutan. Kasi pwede naman siyang gumawa ng mga magaling na lawyer, may pira naman siya, may pambayad naman siya. So, harapin niya dapat yung kanyang kaso. Hindi yung magpapaawa, ipik pa siya sa kanyang mga kapanalid dyan o mga kakampi na kaya malaking grupo din mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, yun nga, yung rally dyan ng INC, ang sabi ay suporta para sa kanya, no? Pero kung totoo nga yung allegation ni Pibor Sakira na ginagawa nila yan para lusubin yung Malacanang, na after dyan sa EDSA, lusubin yung Camp Crame, yung Camp Aguinaldo, hindi isusunod nila yung Malacanang. Mga kaibigan, mga kababayan, last year nangyari na rin to eh. Diba nung nagsunog sila ng sinunog nila yung van na hinarang dyan sa may Ayala Bridge. So, alam natin yan na marami din ang mga kabataan nasaktan nun, marami ang kabataan na nagamit. Pero hindi lang sila nagtagumpay that time. Hindi sila nagtagumpay na pasukin yung Malacanang. Kasi nga, nabigyan sila ng maagang information na papasukin yung Malacanang. Kaya i-secure ang any entry point or any exit point na pwedeng mag-penetrate yung mga tao o yung mga grupo na ginagamit ng mga kampo ng mga Duterte para pasukin yung Malacanang, para agawin yung puder kay PBBM at iloklok si Sara. So, yun po no, ang nag-info din po nun mga kaibigan, mga kababayan, ay si Pibor Sakira din. So, tinawagan niya si General Bronner at inin po yung ganong mensahe. Kaya nakapaganda po yung Malacanang, kaya hindi po sila nagtagumpay that time. So, ito pong kagahapon na nangyari ay biglaan po talaga, no? So, medyo matatawag talaga natin surprise. Na-surprise po yung Malacanang. Pero ganun pa man, base sa, ayun nga, sa
intel ni Pibor Salakira, late na rin niya siguro nalaman, late na siya nakapagbigay. Pero gano'n pa man na kumilos agad, naganda agad yung Malacanang para dipinsahan yung palasyo. Kaya, at ako naman ay naniniwala na kahit ano pang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. Kahit ano pang gawin nila na pamaraan na para pabagsakin ang ating mahal na Pangulo, hindi sila magtatagumpay. Kasi based on my knowledge or based on my opinion, talagang hindi sila magtatagumpay dahil guided ng Panginoon ng ating mahal na Pangulo. Kasi yung for me yung ugali niya na mapagpakumbaba, diba? Very humble. Yun yung isa sa katangian na itinuro ng Panginoon na dapat taglayin ng isang tao at maging isang leader. Kaya ako naniniwala ko na yung kahit anong gawing paninira nila, kahit anong attempt nila na ibagsak ang ating mahal na Pangulo, hindi sila magtatagumpay. Bagkos sila yung pinakarma. Sila yung napupuno ng kaso dahil din sa mga pinagagawa nila. Ang mga Duterte camp, mga bibig nila mismo ang magpapahamak sa kanila. Like Marcolita, like Digong. Kakasabi niya ng weak leader, bangag adik. Kay PBBM. Sino ngayon lumalabas na weak? Di ba? Siya yung nakakulong sa dahig. Pero hindi si BBM nagsampa ng kaso si Antonio Trillanes. So, kitang-kita dito yung galaw ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumaganti sa ating mahal na Pangulo sa mga pinagagawa nila. At hindi lang yun. Siyempre, yung parusa ni Lord sa dating Pangulo, yung imak niya yung Panginoon. Pinakamatindi yun. Sabihin mong stupid God, talaga nun, hindi katanggap-tanggap talaga yun. For me, as a Christian, talagang nakakasakit ng damdamin yung ganong pananalita. Di ba? Tanggap na sana natin yung nagmumura ka kasi minsan naman talaga sa tao pag galit ka, ganun talaga So, tsaka naging habit niya na. Pero yung sabihin mo, imak mo yung Panginoon, kalabisan na yun So, yung dinaranas ngayon ng dating Pangulong Duterte, deserve niya yun. Actually, kulang pa nga yun Kasi, sa history nga ng Bible, pag minak mo yung Panginoon, talagang on the spot, bibigyan ka kaagad ng hatol ng Panginoon. Babawiin ka kaagad ng buhay. Ako naniwala ko na ganun yung ating dating mahal Pangulo Duterte ay mahal pa rin siya ni Lord kasi buhay pa rin siya hanggang ngayon binibigyan pa rin siya ng chance ng Panginoon na magbago. Sana nga, isa rin naman yan sa pinagdadasal ko na magbago siya. Aminin niya yung kanyang mga kasalanan, yung mga pinaggawa niyang mga pagkakasala sa taong bayan, yung sa mga namatayan. Diba, sa war on drugs siya, napakaraming inosente ang nadamay sa mga pamilya ng mga sabongero na dinukot. Diba, sabi nga niya, inapprove niya yung online sabong kasi malaki yung pera na ipinapasok dyan, 640 million a month. Tapos sa Pogo naman, kahit maraming krimen ang nangyayari, tuloy pa din kasi 2 billion piso a month ang pumapasok. So, ganun kalaki yung perang involved, kaya hinayaan niya na mangyari yon. Pero sa kabila nun, kapalit naman nun, ay maraming mga krimen na nangyari at maraming mga kababayan natin ang nagdusa. Maraming mga kababayan natin ang naulila. So, nakakalungkot isipin, pero yun talaga kumbaga, sabi nga nila kung ano yung itinanim mo, ay isang aanihin mo. Diba? Ang Panginoon pala yung nagsabi nun, nasa Bible yan. Kumbaga, kasamaan yung itinanim niya, so, kasamaan din yung inaanin niya ngayon. Yung nakulong siya sa dahig. Pero, wish ko lang sana magbago pa rin siya. Magkaroon siya ng repentance sa kanyang puso. Para naman na may kahit paano sa huling sandali ng kanyang buhay ay magkaroon ito ng halaga. Kaya, yun mga kaibigan, mga kababayan, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa yung rally ng INC na kung saan ay binigyan na sila ng permit, no? Yun nga, dugtong ko lang kagahapon yung rally nila, walang permit. Nag-rally lang sila, walang permit. Pero ako tingin ko naman kaya nila ginawa yun, hindi na sila kumuha ng permit kasi surprise nga, di ba? So, yun nga lang, nakakadismaya lang kasi yung statement ng pamunuan is hindi daw sila against sa pagpapatupad ng batas, kundi
against sila doon sa pagbabaloktot ng batas. Eh, ganun yung statement nila, pero binabaloktot din nila yung batas, di ba? Kasi bakit? Hindi sila sumusunod sa batas eh. Di ba, yung batas dapat pag may rally, kukuha ka ng permit. So, magtataka ka kung bakit ganun yung mga statement nila, no? So, para sa akin lang. Tsaka, isa pa kung si Marcolita yung ipaglalaban nila, didipinsahan nila na, para ba sinasabi nila na huwag yung sampahan ng kaso si Marcolita dahil pag sinampahan nyo, kami yung mga kabangga nyo, di ba? So, parang ganun eh. Parang sa akin lang, ganun yung opinion ko. Kasi kung ang habol nyo talaga is accountability para talaga sa korupsyon, managot ang dapat managot. Abogado naman yan eh. Kumbaga legal process yan eh. O pwede niyo namang ilaban sa korte yan eh. Kumuha kayo ng magaling na abogado, di ba? Kasi kung mapatunayan na makapaglatag si Marcolita sa kampo na sa defense ni Marcolita, makapaglatag siya ng mga ebidensya, matibay na ebidensya na puro bintang or accusation lang yung kaso sa kanya, siyempre mahatulan siya ng acquittal niyan, diba? So yun lang naman, malilinis niya yung kanyang pangalan. At saka yung sinasabi niya na kaya siya kinakasuhan dahil pinipigilan yung kanyang paglilingkod, yung kanyang paglaban sa korupsyon. Hoy, Marcolita, no, for your information, kung talagang totoo kang nakikipaglaban sa korupsyon, kung matatandaan mo nung congressman ka pa, katabi mo si Congressman Abaya, kung hindi ako nagkakamali, na nagbulgar ng korupsyon, na kung saan ang congressman na ito ay nabalitaan na lang na namatay kuno. So, namatay kuno, hindi lang natin alam yung totoong pangyayari doon. So, binulgaran niya yung corruption dyan sa flood control, dyan sa Bicol. O, sa panahon yun ni Digong akala ko nga dati si Digong lang yung unang nagbulgar ng corruption dyan sa DPWH, pero mas nauna pa pala si Andaya. Hindi pala Abaya, mga kababayan. Si dating Congressman Andaya pala yun. Yun yung unang nagbulgar dyan ng corruption. Katabi niya si Marcolita, tapos bigla siyang tumayo. At saka ano yung pinagsasabi mo na pinaglalaban mo yung korupsyon, paglilingkod sa taong bayan dahil pinaglalaban mo yung korupsyon? Yung ba yung pinaglalaban mo yung korupsyon na bias ka? Yung 2022 hanggang up to present lang yung gusto mong imbestigahan, yung 2016 ayaw mong imbestigahan? Di ba? Kitang-kita naman nung ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee Chair, nung si Escudero pa yung SP, kitang-kita naman na may pinapaboran kay. Hindi ka neutral eh. Kung talagang para sa korupsyon yung advocacy mo, dapat neutral ka lang. Kung ano yung wala ka dapat pinapanigan kahit anong side. Kung ano yung katotohanan, yung tama, doon ka dapat. Tama ba yun na pinagpipilitan mo na gawin mong state witness ang mga diskaya at hindi na magbalik ng pera? Di ba? Kung ikaw talaga public service para sa bayan, accountability at paglaban, pagsugpo sa korupsyon, dapat hindi ka tumututol na sampahan ng kaso ang mga diskaya. Ikaw baliktad, ang gusto mong mangyari, gawing state witness ang mga diskaya. Samantalang principal sa sa korupsyon, sa flood control. Kasi bakit ka mo principal? Sila yung may pinakamalaking nakuhang project sa flood control the time of Digong, di ba? So kasama sila sa principal na suspect sa flood control na yan. So kasama na dyan yung mga senador, mga congressman. Kaya sasabihin mo gawing state witness. So dito pa lang makikita ka na meron kang pagkabayas. Hindi talaga taong bayan o kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng bansa ang iyong pinaglilingkuran, kundi sarili mong interest, sarili mong agenda. Kitang-kita naman sa mga galawan mo, Marcolita, no? Hindi naman, ang naniniwala lang sa inyo, yung kapwa nyo mga DDS, na kung saan is nabudol or nabulag nyo sa inyong mga false narrative. So, ganon. Yun ang
ano ko diyan, ang habol ko. At saka yun nga, ang isa sa tingin ko diyan kung bakit may rally yung INC, no? Kasi malaki talaga ang posibilidad na yung sinasabi ni Pibbles Tarakira is agawin yung poder o yung kapangyarihan ni BP Sara. Isa yan sa agenda kung bakit yan sila nag-rally dyan. Para iupo na si BP Sara. Kasi kung mapatalsik nila si PBBM, mga kababayan, mga kaibigan, upo si Inday, si Sara, o di, tapos na yung investigasyon dyan sa flood control para sa mga kakampi nila, sa mga kasama nila. Magtutuloy-tuloy man yan, pero puro lang yan lahat sa mga kumakalaban sa kanila, kay BBM at saka sa mga iba pang kumakalaban sa mga Duterte. Doon lang pupukus yung tawag dito, yung attention sa pag-investigasyon sa flood control. So, nasaan yung transparency at accountability na pinagmamalaki nyo, na ipinaglalaban kuno ninyo, di ba? So, malinaw naman na kitang-kita natin yung kung ano talaga yung agenda nyo dito. Di ba? So, yun lang po mga kaibigan, mga kababayan, na talagang yung rally na to is isa yon sa, kumbaga, medyo agree ako dun sa ano ni Pibbles Tarakira na ang rally nila is ang number 1 agenda nito ay ang pabagsakin ng gobyerno ni PBBM para maagaw nila. Kasi malapit na mga kaibigan, mga kababayan, yung impeachment trial ni BP Sara mag-umpisa, no? So tapos na yung pagmamarka ng mga ebidensya. Kaya sa July 6 sa Monday mag-uumpisa na yung pinaka-trial talaga. So dito kasi mga kaibigan, mga kababayan, pag nagtuloy-tuloy ito, dito malaking posibilidad talaga na mabuksan yung bank account nila. Yung bank account ng asawa niya, si Sara, at saka si Man Scarpio, at saka yung bank account niya sa kanyang tatay, ang dating Pangulong Duterte. So, mga kaibigan, mga kababayan, pag ito kasi nabuksan na, at ito'y naglalaman ng bilyon-bilyon, kagaya ng ipinakita ng AMLAC, no, na bilyon-bilyon yung transaksyon, na yung outflow at saka inflow ng transaksyon ng account na yun. Pag napatunayan talaga na buksan itong account na to is bilyon talaga yung laman, sure ball. Isa lang ibig sabihin yan, si Trillanes yung nagsasabi ng totoo kung pagkukumpurahin natin ang kwento ng Duterte at ng Trillanes. So, at saka dito na rin magwawakas yung kanilang karir sa politika. Kaya gagawin talaga nila lahat ng paraan para hindi mabuksan yung bank accounts na yan. Kaya yan man din yung rason kung bakit patuloy nilang hinahadlangan yung impeachment trial. O, di ba? Nung last year, nahinto yun dahil nakuha nila yung suporta ng Korte Suprema, na kung saan hindi naman nakapagtataka dahil yung mga 13 associate justices doon is appointee ni Dicong. Siyempre nandun yung pagtanaw ng utang na loob, kaya pinaburan sila, di ba? Kudos dyan sa ating mga Korte Suprema. Kahit itanggi nyo pa yan, pero sa amin na mga mulat sa katotohanan, hindi nyo kami masisisi kung ganun yung pananaw namin. Kasi na pinaburan nyo yung hindi magtuloy-tuloy yung impeachment ni Sara last year. Kasi kung tutuusin, ang sinunod lang naman ng ruling ng Congress nung unang impeachment na naipasa, sinunod lang naman yung kagaya nung kay Iraq, di ba? Yung tinatawag na fast track move, na hindi na binigyan ng pagkakataon na makasagot si Sara. Nagtuloy-tuloy na doon sa pagpirma ng Congress at hanggang sa maipasa sa Senado, kasi yun nga yung ruling ng fast track mode, na kung saan kung ang 3/4 ng mga senador ay pumirma, ay tuloy-tuloy na ito, wala nang marami pang kuskus balungos. At yan ang nasa kalagay sa ruling ng impeachment court sa Kongreso.
sinunod lang nila yung fast track mode na kung saan yun din yung ginaya nila sa panahon ni Iraq. Pero pinaburan pa rin sila ng Korte Suprema. Pero ganun pa man, sabi nga ng mga legal luminaries at saka ng iba pang mga legal expert, irespeto natin yung desisyon ng Korte Suprema kasi sila yung kataas-taasang hukuman ng ating bansa. So, nandun na tayo, nagbigay sila ng panibagong ruling na yun kung saan nga ay yun yung pilit na sinusunod naman nitong nakaraang ginawang pagsasampa ng kaso sa pangalawang impeachment ni VP Sara, no? Kaya yun mga kaibigan, na makikita natin na yung galaw ng mga Duterte, mga aliporis nila ay ang pamaraan nila, hindi sila tumitigil na hanggat hindi mapigil yung impeachment trial. Ayaw talaga nila magtuloy-tuloy yan kasi nga ayaw nilang mabuksan yung bank accounts na yan. Di ba sabi nga ni Sara dati, bloodbath, pero sabi niya haharap lang siya sa tamang purong. Ba't hindi pa rin siya makaharap? Ba't ayaw pa rin niya sagutin punto por punto yung mga articles of impeachment na isinampalaban sa kanya, di ba? Kasi kung ako kay VP Sara, yung impeachment ko, yun na yung pagkakataon ko eh. Kasi publicly yun eh, di ba? Publicly recorded, nakatelevised. Kung malinis yung konsensya ko, ihanda ko sa tulong ng aking mga abogado, ipiprepare ko yung mga matitibay na ebidensya na magpapatunay na lahat ng accusation nila sa akin ay paninira lang, na malinis ako. So, yun yung pagkakataon mo. Pero, nakita naman natin mga kababayan na umiiwas, di ba? So, yun pa nga lang hindi pagbubukas dun sa BIR box, yung pagpipigil nila, isa na yun sa nakakapagtaka. At saka yung pagtakbo nila sa Korte Suprema, again and again, na ipatigil yung impeachment trial. Di ba? Ito pa lang mapapaisip ka na. Kung talagang malinis sila, di ba? Na puro paninira lang kuno yung mga accusation sa kanya sa impeachment trial is fishing expedition, walang ebidensya. So, kung may matibay silang ebidensya para pabulaanan yung impeachment trial or impeachment articles na isinampa sa kanya, apat na grounds of article impeachment, ilabas niya yung mga ebidensya niya. Doon niya ipakita yung sabi niya bloodbath. Huwag yung tatakbo na naman siya sa Korte Suprema. Di ba? Kasi nandun kasi yung kakampi nila di ba? 13 associate justices ang appointed ni Digong bago siya umalis diyan. Kaya, pero naniniwala naman ako na parang malabo na silang pagbigyan ng Korte Suprema kasi pag pinagbigyan pa sila kasi ng Korte Suprema, parang sasabihin ng Korte Suprema dito, sila na rin mismo nagbabali ng sarili nilang batas. Bakit? Kanyo? Sinunod na ng Kongreso kung ano yung rules na ibinigay ng Korte Suprema. Di ba? Tapos, sa bandang huli, papanigan pa rin nila yung kampo ni VP Sara. Kahiya-hiya na sila noon. Di ba? Kasi parang lalabas dito na binabali nila yung batas nila na sila mismo yung nagtatayo, di ba? Sila yung mismo yung nagbubuo. Yung rules nila na ini-implement nila, sila rin yung sisira. Kaya malabo, sa tingin ko, malabo na pagbigyan pa sila. Kahit pasabihin na may utang na loob sila sa mga Duterte, siyempre may isip nila yan na mababati ko sila dyan. Kaya yun yung isa sa rason kung bakit naniniwala ko na magtutuloy-tuloy itong impeachment trial ni VP Sara. At alam ko rin na ramdam din nila yan. Ramdam din nila yan. Kaya nga may rally yung INC para i-gain yung sympathy para sa kanila, mula sa taong bayan. Di ba? Pero ako, ang isa sa tingin ko, kaya never silang nagtatagumpay din kahit anong attempt nila. Dahil wala silang suporta sa armed forces
kung matatandaan natin mga kaibigan, mga kababayan, ang pagpapabagsak sa dito ha, sa kasaysayan sa ating bansa, ang pagpapabagsak sa isang gobyerno like kay Apulakay, kay Pangulong Marcos at saka kay Irap, lahat yung mga kaibigan, mga kababayan, suportado ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Suportado ng mga majority ng mga matataas na opisyal. Pero dito kay BP Sara, do you think mga DDS, suportado kayo ng majority high-ranking official ng military at saka ng pulis, di ba? Kasi kung talagang suportado kayo, dapat nung first attempt nyo pa lang dun sa may Isog Rally, nagki-create kayo ng rally dyan sa EDSA dati, inabot pang ng 1 week, pero hindi man lang kayo makakuha ng suporta sa taong bayan. So, hindi kayo nakakuha ng suporta din sa mga military. Bakit? Kasi, based on my knowledge, tsaka ang pagre-research, ano na sila, dala na sila sa kasaysayan ng ating bansa. Di ba? Nangyayari. Oo. Sinuportahan nila yung pagpapabagsak kay dating Pangulong Marcos. So, ano bang nangyari? Di ba? Nag-positive ba yung result? Di ba? Negative. Instead na yung pinangako nila kuno, na bumangon yung ating bansa, umangat yung ating bansa, kabaliktaran mga kababayan, bagsak, biglang bagsak. So, isa yun sa nakikita kong rason kung bakit out of support na yung military sa pagpapabagsak sa isang gobyerno. So, ganon din sa kaya Irap nun, kaya nagtagumpay kasi sinuportahan yon ng mga military. Kuha natin ang base yung kay Gloria. Nung pinatalsik si Irap, hindi sumuporta yung INC nun. Iba't ibang religious group, ang majority nun yung Katoliko na sumuporta para mapabagsak si Irap, saka yung kampo ni Gloria. Ang natatandaan ko nun, nung after nung si Gloria na yung umupo, nung basta nagkaroon ng tinatawag na EDSA People Power 3 na million din yung tao nun, na ang nagpadami nun yung INC. Pero hindi rin nagtagumpay na mapaalis si Gloria. Kasi yung naniniwala ko na ang suporta ng INC noon that time kay Irap pa rin. So, gusto nilang mangyari, patalsikin din si Gloria. Pero, sabi ko nga, malabong mangyari yun kasi kakabaliktad lang ng Armed Forces Chief. So, di ba, kakabaliktad lang ng military. Kaya, hindi mapapabagsak si Gloria. Hindi rin ako pro-Gloria noon. Pro-GMA. Pero, yung sabi ko lang sa mga kilala ko, na malabong mapatalsik nila si GMA muling ibalik si Irap. Hindi ako pro-Irap, hindi rin ako pro-GMA noon Pero, ang sabi ko, malabong mangyari yun na mapapatalsik nila si GMA kasi nga kakabaliktad lang ng Armed Forces. So, aminin man natin o sa hindi, hanggat hindi kayo sinusuportahan ng Armed Forces ng mga rally-rally nyo, pagpapabagsak sa gobyerno, hindi kayo magka-success. Yan yung obserbasyon ko sa history ng ating bansa, no? Kaya, nakita naman natin yung announce ni General Browner, di ba? Yung AP chief. I think DND secretary pala ata siya kung daw nagkakamali. Pa-correct na lang mga kaibigan, mga kababayan, no? Kung mali ako. Basta, yun, nagbigay kasi ng statement si General Browner na todo yung suporta niya sa ating gobyerno ngayon. Tsaka isa pa sa mga nalalaman ko, hindi rin sila pabor kay Sara. May mga pabor kay Sara. Mangilan-ngilan lang na mga retired military. Kagaya ng General Pukis, mga ibang mga colonel. So, hindi talaga halos lahat, kumbaga hindi talaga majority ng high-ranking officials ng military ang suportado si Sara. Kasi nga naman, paano mo naman susuportahan yung isang Sara Duterte? Diba? Simpleng statement na nga lang, di ba? Yung pandesal, biglang naging palaman. Yung pandesal, hindi ordinaryong palaman. Oh my God.
Paano ka naman naharap niyan sa mga delegate sa ibang bansa kung dadalhin mo yung i-represent mo yung ating bansa in behalf of more than 100 millions of Filipino people. Tapos ganun yung kind of statement mo. Di ba? Tama naman si Jam Magno eh. Mas magaling pa siya kay Sara. Paano suportahan ng ano yan? ng mga military yan. Di ba? Kaya yun ang isa sa nakikita kong rason mga kaibigan, mga kababayan, na kahit anong attempt nila na pabagsakin ng ating mahal na Pangulong BBM, never silang magtatagumpay. Kasi nga, without support of the high-ranking, majority high-ranking official, without support from the camp of Duterte. At saka siyempre, number one dyan, yung pahintulot ng Panginoon, yung guide ng Panginoon. Kasi ako naniniwala ko for my own knowledge talaga, sa puso ko, yung gabay ng Panginoon, nandun sa ating mahal na Pangulo. Wala sa kanila. Kitang-kita naman natin, mga kababayan, magising na kayo. Lahat ng naninira kay PBBM, Duterte Camp, lahat may mga problema. May mga kasong kinakaharap. Pero take note hindi si BBM ang nagsasampa ng kaso sa kanila. Diba? Kaya yun mga kaibigan, mga kababayan, yun yung my own opinion ko nasa inyo na kung mag-agree kayo or disagree kayo. Yun naman ay sa akin lang. Kasi isa pa dun yung pagiging humble nga ng ating mahal na Pangulo. Nakikita ko na isa talaga yun sa katangian ng ating mahal na Pangulo, ang nagustuhan ng ating Panginoon. Diba? Tsaka pro-life siya Kitang-kita yung pagmamahal niya sa ating mga kababayan, diba? Ang sabi niya nga, yung approach niya sa laban sa droga. Huwag patayin. Ikulong yung mga gumagamit kasi biktima lang din sila diba? Tapos yung mga drug lord, matindi yung yung paglaban niya. Actually, napakarami ng mga nahuli niya. Kung nung ikinumpara ko nga, ni-research ko nga mga kaibigan, mga kababayan, yung amounting ng droga na nahuli ni PBBM nung last year, in 3 years, nasa, I think kung di ako nagkakamali, more than of 48 billion na yung amounting ng droga, yung kanyang nakumpiska mula sa mga big time drug lords, mga laboratory, lahat ng mga huling droga. So ganun na karami in 3 years compared to Digong Duterte. In 6 years, mga kaibigan, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, nasa 12 billion something lang ang amount ng droga na kanilang nakumpiska. So ang layo ng discrepancy, di ba? So dito makikita mo kung sino talaga yung merong totohanan na paglaban sa droga. Partida pa yan wala pang hindi pa bloody yan. Di ba? Hindi pa maraming mga civilian ang nadamay dyan, mga namatay. Oo nga, nagsipaglabasan uli yung mga gumagamit ng droga, yung mga addict. Kasi nga, wala na silang takot. Pero, yun ang may rule of law tayo may batas tayo na kailangang sundin Pero, kung ikaw, alam mo yung katotohanan, mulat ka sa totohanan, lahat ng nangyayari sa paligid, alam mo rin na hindi tumitigil ang ating gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong BBM sa paglaban sa droga. Di ba? Tuloy-tuloy yung kanyang ang kanyang action diyan, ang kanyang mga hakbang na ginagawa. Kitang-kita naman sa mga performance or sa mga nagawa niya na accomplishment, yung amounting ng droga. Di ba? Hindi ko lang alam yung update ngayon, mga kaibigan, hindi ko lang alam kung magkano na yung amounting ng droga sa ngayon as of now in his 4-year terms. Kasi last year in 3 terms 48 billion na yun di ba? So
sa Davao, napakaraming nahuli dyan na droga. Di ba? Sabi ng mga Duterte, pinagmamalaki nila, walang droga sa Davao. Marami. Marami. So, totoo yung sabi ni Maruas dati na maraming droga dyan sa Davao. Kaya, yun o, mga kababayan, mga kaibigan. Dito natin na makikita, i-analisa po natin mabuti, no, yung mga, timbangin natin mabuti, yung mga pangyayari. Kung tayo ba ay pinapasakay na lang sa kwento ng mga Duterte, sila ba ay nagsasabi ng katotohanan? Huwag tayong magdepende lang sa mga sinasabi lang nila na karamihan naman na walang pinapakitang ebidensya. Di ba? Yung isa na nga sa bukang bibig nila dyan, adik, bangag. Hindi naman nagpapakita ng katibayan, kagaya ng medical records na nagpapatunay na nag-positive si PBBM sa droga, di ba? Wala. Hindi, minsan wala silang pinapakita. Lagi nilang pinagmamalaki, hair follicle test, mag-undergo si PBBM. Bakit? Tayo ba na mga ordinaryong tao nag-a-apply ng trabaho, buhok ba ang kinukuha? Para malaman ng isang tao kung siya ay gumagamit ng droga, di ba? Dugo at saka ihi lang, malalaman na kung ikaw ay nagpositibo sa droga o gumagamit ka ng illegal na droga. Di ba? Kasi hindi nila madibang si BBM doon sa issue ng procedure sa dugo at saka ihi, sa procedure ng drug test. Kasi 2 beses po nag-take si BBM yan. 2 beses po siya nag-undergo na kung saan lahat ay negative. Kung hindi ako nagkakamali, 2021 before election, and then yung pangalawa 2022 before din mag-election. So lahat yung negative. So wala silang may pakita, puro negative, puro paninira lang talaga. So isa pa yung sinasabi nila dyan na walang ginagawa. Sampal na naman sila. Di ba? Sampal na naman kasi ang dami niyang nagawa eh. Sunod-sunod na nga yung mga nag-open na project eh. Puro lang talaga sila paninira. Kasi nga, ang goal nga nila, sirain si BBM, gain the sympathy from the people to destabilize the government for the goal of VP Sara sitting as a president. Yun talaga yun, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, yan din ang isa sa rason kung bakit nandyan yung mga rally-rally ng INC na yan. Hindi talaga para sa accountability, for transparency. Kasi kung yun talaga yung ipinaglalaban nila, dapat isupport nila si BBM. Why? Kasi tanging si PBBM lang ang nagbulgar ng korupsyon na yan. Diba? Kung hindi dahil kay PBBM, nakilala ba natin si Sara Diskaya na queen ng flood control? Di ba? Hindi. Ngayon lang sumikat si Sara Diskaya sa panahon ni PBBM. Pero sa panahon nila, ni Digong na mayagpag yan. On the record yan. Napakaraming project yan sa DPWH. Na hanggang ngayon nga sa kasalukuyan ng mga nakatingga yung mga project. Di ba? Yung ibang mga project yan, dekada na. Kakatapos lang ni Vince Dizon sa pagpagawa yung isang tulay. Di ko na matandaan kung anong lugar yon. Dekada na yung tulay inumpisahan gawin sa panahon ni Digong. Natingga kasi 3 taong natingga dahil nagka-problema sa budget dahil ang kontraktor kumpanya ni Diskaya, ni Sara Diskaya. Diba? So, nabulgar lang yan dahil kay PBBM. Kaya sasabihin nyo, for accountability, transparency, yung ipinaglalaban nyo. Pero yung kinakampihan nyo, may mga bat-bat din ng korupsyon. Okay lang sana eh. Kung talagang wala rin issue sa korupsyon eh. Diba? Si Pulong, paano niya ipaliwanag yung 51 billion flood control niya sa Davao? Para lang yun sa 3 taon ha? 2019, 2020, 2021. 51 billion, almost 52.
Pero ano ba ang Davao ngayon? May baha o wala? Di ba? Sampal na naman sa inyo yan. Di ba? Binabaha pa rin ang Davao. Asan yung flood control budget niya na almost 52 billion within 3 years lang? Pinakamalaki nga yan sa kasaysayan, di ba? Kasi pang malakihang city na yan, yung 51 billion. Eh, napakaliit lang naman ang sakop ng Davao City. Kung ikukumpara mo dito sa Quezon City, mas malaki pa nga yung budget nila sa flood control kumpara sa Quezon City. Di ba? O sabihin nyo, for accountability and transparency, yun ang ipinaglalaban. Pero yung gusto nyong iupo, nako po. Hindi nga maipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Buti sana kung wala talagang bahid ng korupsyon, mga kaibigan, mga kababayan, di ba? Yung problema, hindi nga kayang ipaliwanag kung saan napunta yung 612 million eh. Di ba? Dip-ed na nga lang yung hinawakan niya, hindi pa napaayos, pumalpak pa. Oh my God, how much more Holy Country pamunuan niya? Paano na lang yan? Mga didihis. Ay nako po. Talaga lang So, yun. Kaya, pero karapatan nyo naman yan di ba? Mga nirespeto ko naman yung, yung grupo ng INC, yung rally nyo. Kasi karapatan nyo naman yan Pero ang sa akin lang, sana sumunod naman tayo sa batas, mga sir, mga madam. Kasi, paano na lang? Kayo yung nasa side ng isang manggagawa, naghahabol ng pasok. Isang kahig, isang tuka. Hinayang na hinayang siya sa isang araw na hindi siya makapasok dahil mababawasan yung sahod niya. Pero dahil sa rally nyo, maaga pa lang, pinaralisan nyo na yung kalansangan dyan, na late, hindi nakapasok. Paano naman yun? Di ba? Oo, sasabihin nyo, para naman sa bayan, para sa ating lahat. Hello? Hello? Accountability and transparency. Pero yung gusto nyong iupo, si Sara Duterte, hello? Talaga lang So, sa nyo, nirespeto ko yung yung pagrarally nyo kasi karapatan nyo naman yan Pero sumunod po tayo sa batas, no? Kumuha tayo ng permit. Pero ang alam ko, kumuha na po sila ng permit, no? Para ngayong araw na to at saka sa mga darating pa. Pero sana lang, kung maaari, huwag nyo na pong harangan yung lansangan. Huwag na pong barahan yung, lalo na yung sa busway. Di ba? Kasi marami po yung mga maapektuhan Yung rally nyo po noong karaan, yung sa Lunita, yun, maganda yun, talagang peaceful talaga. Yun, bilib ako dun. Talagang mapayapa yung rally nyo. Pero yung ngayon kasi, talagang, nawala yung, nawala yung paghanga ko dun sa pag-organize nyo ng isang rally, isang mapayapang rally. Kasi nakita naman natin sa balita, di ba? May mga nasaktan, may lumaban sa mga pulis nung alisin yung mga pinaradang sasakyan. So, hindi nyo matatayuan dito yung sinasabi nyo na pabor kayo sa mga naipatupad yung batas at against kayo sa binabaluktot yung batas. Kung ganyan naman po yung makikita namin sa inyo, yung mga actions nyo po na sa inyo mismo galing na hindi kayo sumusunod sa batas. So, yun lang po may respeto po ako sa inyo. Pero sana panatilihin pa rin po natin yung pagsunod sa batas. Huwag nating baluktutin yung batas. Kasi kung talagang si Marcolita ay malinis yung kanyang konsensya, may pira naman siya Kaya niyang kumuha ng abogado para
ipagtanggol yung kanyang sarili diyan sa korte, di ba? Si Laila de Lima nga, di ba? Hinarap niya yung kaso niya. O, di ba? Later on, na-absuelto siya, nagawa-gawa lang yung mga ebidensya, planted evidence lang yung ginawa sa kanya. So, yun din yung gawin ni Marcoleta. Hindi pwedeng sabihin na kinakasuhan kayo, ay kukulong kayo para lang ikaw lang yung kaisa-isang lumalaban sa korupsyon. Kaya kayo kinukulong. Hello? Hello? Katabi mo nga si Congressman Andaya tumayo ka doon sa Congress, di ba? Nangiring sa Congress habang ibinubulgar ni Andaya, Congressman Andaya, yung corruption sa Duterte term na yung corruption dyan sa flood control, di ba? No. Dapat doon pa lang ibinulgar mo na kung talagang para ka sa corruption. Si PBBM pa nga yung nagbulgar ngayon. Actually, binulgar na rin ni dating Pangulong Duterte 2020, pero hindi nga lang siya nagpa-imbestiga. Si PBBM, nung malaman niya, kumilos agad siya, nagpa-imbestiga agad siya. Nakita mo naman natin na after na inaksyonan niya, marami nang nakulong. Kasabihin niyo, walang pang nakulong. Walang big piece na nakulong. Ano pala si Sara Diskaya, yung mag-asawa. Sila yung principal Diba? Sila yung principal nagko-commit ng scam dyan sa flood control. Pangalawa, yung mga senador. Sila lang naman yung involvement dyan di ba? Binago nga nila mula sa 3 involvement na departamento, DPWH, contractor, at saka LGU. Inalis nila yung LGU. Ang natira 2, contractor at saka DPWH. Pinalitan yung LGU, pinalitan ng opponent ng mga senador at saka congressman. So sila na lang yung nag-uusap. Kaya nawala ng papel si LGU. Kaya si Joy Belmonte dyan sa Quezon City, nagulat siya sa isang lugar niya. Dati sabi niya hindi yon bahain. Nagtaka siya, binabalita, bakit binabaha na dun sa lugar na yon? Nung binisita niya, kitang-kita mismo ng dalawang mata niya na may project pala yung DPWH doon. Yung maliit na daanan ng tubig doon, ilog, ginawang kalsada at tinakpan. So wala nang madaanan yung tubig, kaya bumabaha. Nagtaka siya bakit may ganong project yung DPWH ng negative info sa kanya. Why? Kasi nga, tinanggal sa papel ang LGU sa project ng DPWH. Yun ang malinaw doon. Tinanggal nila sa panahon ni Duterte yan, sa panahon ni Digong. So, ganon din doon sa Mindoro. Yung gobernur doon, walang kaalam-alam na may ganon palang project. Nalaman na lang niya nung gumuho, nung inspection niya, di pa siya pinapapasok kasi nga hindi siya kasali doon. Kumbaga sa out of way siya. Kaya hindi siya pinapapasok. Pero di pa rin siya nagpapigil Gobernador siya doon Pumasok pa rin siya. So, yun yung isa sa nakasama doon sa panahon ni Digong, binago nila yung formula o yung system. Kaya lumaganap yung corruption dyan sa DPWH. 2016, binago nila yung formula. From 3 involved, ginawa lang nilang 2. Actually, 3 pa rin. Pero inalis si LGU pinalitan ng mga senador at saka mga congressman, mga opponent. Tapos ngayon, babalik ta rin nyo si PBBM, yung mastermind. Hello? Hello? Sinong inuto nyo? Mapapaniwala nyo lang yung lack of knowledge. Di ba? Babalik ta rin nyo si PBBM. Si PBBM yung nagbulgar. Nabuo yung formula ng matinding korupsyon 2016. Galing yan mismo sa bibig ni Sara Diskaya. Diba? Sa pag-cross-examine ni Bato de la Rosa dyan sa Senado, tinanong siya, kailan kayo nag-engage sa DPWH? Sabi ni Sara Diskaya, 2012 your honor. Diba? Hindi, yung nakapasok talaga kayo sa yung malakihan talaga. 2016 your honor up to present. I-make sure mo. Sabi niya, 2016 po yata yun, honor. Sabi ni Bato, make sure mo. Sinigurado ni Diskaya, inulit niya ni Sara Diskaya, 2016 your honor up to present.
Oh, doon nagsimula. Nung nag-joint venture ang CLTG company ni Bongo, sinasabi niya lang sa pinamamahalaan ng tatay at saka ng kapatid niya, pero sa kanya talaga yan, CLTG. Di ba? Clarence ano ba yun? Kalimutan ko yung complete na pangalan ni Bongo eh. Yung L, alam ko Lawrence Tesorogo eh. Hindi ako nagkakamali, Clarence Tesorogo ata, hindi ako nagkakamali. Correct nyo lang ako mga kaibigan, mga babayan, no? So, nung nag-joint venture sila, doon po mga kaibigan, mga kababayan, nag-umpisa yung sunod-sunod na big project ng mga diskaya. Yan sa DPWH. Na halos lahat ng project ng DPWH sila ang nakakuko. Dahil siyam yun eh. Siyam yung kumpanya ng mga diskaya ang nakakakuha ng mga project dyan sa DPWH. Siyempre, kadikit mo yung kanang kamay ng presidente. Kaya, matik na yun. Kaya yun, doon nag-umpisa. Lumala lang yung malakihang corruption on the record sa panahon ni BBM kasi akala nga nila mabait si BBM. Diba? Oh, mabait talaga si BBM. Pero, nung malaman niya na yung katarantaduhan dyan, gumawa kaagad siya ng aksyon. After niya na malaman niya, nagpa-imbestiga kaagad siya at siya mismo pumupunta sa mga site. Yung mga inireport na tapos na yung project, pinuntahan niya talaga mismo. Siya actual mismong pumunta. Si Digong, pinuntahan niya ba? May ganun bang eksena? Wala akong natatandaan na mismong pumunta siya dun sa isang lugar. Pinakita na, in-inspection niya na tapos na ba talaga? Kasi reported yung project na to, tapos na. Sa Bulacan, 100 million ang halaga. Pinuntahan ni PBBM kung talagang tapos na. Pagpunta niya doon, ni isang hollow block, ni isang bakal, wala. Si Digong, pumunta ba siya mismo sa mga actual site na nireported na tapos na? Di ba wala? Sa bibig niya mismo galing, 2020, sabi niya, laganap ang corruption dyan sa DPWH. Ang mga racket nila dyan, may mga ghost project. Lalo na dyan sa mga district. Pero kung ganyan lang naman ang sistema ng ating gobyerno, hindi ko talaga kaya to. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years, maghanap na lang uli kayo ng isa pang Marcos. Yan ang sabi niya, di ba? Ang tawag doon, strong or weak? Di ba? Siya yung weak. Tama pala talaga yung sabi ni Percy Lapid na kung ano yung sinasabi ng mga Duterte, baliktarin mo lang yun. Yun ang totoo. Di ba? Sabi niya, adik, bangag, weak leader daw si PBBM, siya pala yun. Di ba? Yung totoo, baliktad pala siya pala talaga. Bakit? Adik, yung sinasabi niya, I hate drugs. Baliktarin mo lang yun. Ang kabaliktaran nun, I love drugs. Di ba? Kasi siya mismo, inamin niya, sa bibig niya mismo galing, sabi niya, gumagamit ako ng marijuana kasi hirap ako makatulog pag di ako gumagamit eh. Tapos ninanong siya ng doktor, bakit sir sobra-sobra yung pagtitake mo ng fentanyl? Kasi yung fentanyl, isa yung capsule na iniinom, isa yung tinuturok. Tinake niya lahat eh. Bakit sir? Tinake mo lahat yan, so overdose ka na yan. Masarap kasi sa pakiramdam, ma'am. Feeling ko nasa cloud 9 ako. Di ba? Siya mismo yung adik, galing mismo sa bibig yan. At nung inihiritan siya ng kanyang mga tawag dito mga against sa kanya sa kampo ng Dilawan dati, inihiritan siya ng drug test. Siya nag-undergo. Ano sabi si Harry Roque, at yung nagsasalita nun kasi yung spokesperson niya. Sabi ni Harry Roque, hindi na kailangan, presidente na siya eh. Di ba? Shout out dyan mga DDS. Humihirit lagi ng hair follicle test ni PBBM. Lalo na dyan sa isang kumpare ko, lagi nagsasabi na magpa-hair follicle test daw. Si Digong ba, nagpa-drug test ba ni minsan? Hello! Wala akong natatandaan. Di ba? Sa bibig niya mismo galing. Na-addict siya. Tapos yung week. Di ba? Sabi niya, 3 to 6 months, wala nang droga sa Pilipinas. Wala nang korupsyon. Ang tanong, nagkatotoo ba? Nangyari ba? Hello?
Pahiya na naman kayo, ano? Sampal na naman sa inyo yan dahil mismo sa bibig niya, inamin niya, hindi niya kaya. Kahit bigyan pa siya ng 20 years, maghanap na lang uli ng isa pang Marcos. Yan, tapos sabi, siya talaga yung weak. Sabi dati, nung election pa lang, anong gagawin mo, sir? Tinanong siya sa West Philippine Sea. Ay, mag-jet ski ako. Sakay ako ng jet ski doon sa West Philippine Sea. Pagdating ko ron, itiri ko yung Philippine flag. Sabihin ko sa China, this is ours. Nung nanalo, ang sabi niya, tubig lang yan. Ibigay na natin yan sa China. Kung gusto niyo, pati yung tubig dagat doon sa Davao, ibigay ko na. Gawin na lang natin, ha? Province of China. Philippines, province of China. Ako tayo dyan. Kaya nga si Marcoleta, yan din yung bukang bibig ni Marcoleta. Walang West Philippine Sea. Isuko na lang natin yung Kalayaan Group of Island. Yan. Kasi idol niya si Digong. Di ba? Yan po yung mga kababayan. Tama yung sabi ni Persilapid. Baliktarin lang natin kung ano yung sinasabi ng Duterte. Actually, sabi nga ni Persilapid mula sa tatay hanggang sa anak, baliktarin mo lang kung ano yung sinasabi nila. Yun yung totoo. Di ba? Kaya, natatawa na lang ako dito, di mga kababayan. Hindi ko mapigilan kasi nakakatawa kasi sila, di ba? O kagaya ng projection nila. Projection nila sa kanilang sarili, simpleng tao sila. Mahirap sila. Kumakain ng tuyo, di ba? Kumakain ng munggo, kumakain ng gulay doon sa kare-kare. Actually, ordinaryong tao, ginagawa natin yan, di ba? So, kung kuha talaga yung yung simpati natin sa kanya kasi ito yung leader. Sabi ko nga dati, ito yung leader kasi talagang hindi mangungurako to kasi kita mo naman, sabi ko, 28 years siyang naging mayor sa Davao pero yung bahay nila, simpleng-simple. Walang aircon, natutulog, nakakulambo. Kasi sa totoo lang mga kababayan hindi ko lang binoto yan kinampanya ko pa lang. Kasi naniwala ako sa kanya Naminado ako dyan, nabudol din talaga niya ako. Ang galing kasi ang galing gumawa ng kwento ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ang galing niyang mangutok. Yun talaga na nalilang tayo. Literal na nabudol tayo. Di ba? Projection nila, mahirap sila, ganun. Pero, kabaliktaran naman sa mga galawan nila. Bakit kamo? Mahirap. Pero si Sara Duterte sa impeachment trial, ang abogado, 6'10". Hello, mahirap ha? Mahirap. Sa ICC, magkano yung legal attorney nila, legal fees? Doon sa tatlo, doon sa ICC, yung nakaraan kay Kaufman at saka sa dalawang assistant. 150 million a month. Di ba? Galing yan mismo kay Attorney Conte at saka kay Trillanes. Yung intel na yan. Siyempre ako naniwala ako kasi meron silang source info doon from the ICC. So, naniniwala ako doon na ganun talaga yung amount ng legal fees nila sa kila Kaufman at saka doon sa assistant ni Kaufman. So, 150 million a month. Piso yun mga kababayan. Kung ita-times mo doon sa service time ni Kaufman, I think kung di ako nagkakamali, 14 months. So, almost 2 billion. Mga kaibigan, almost 2 billion. Kung titingnan natin yung kanilang salin, sa salin nila tayo magbase, salin ni Pangulong Duterte, ni Sara, ni Pulong, at saka ni Basti. Kahit pagsamahin mo pa yung salin nilang apat, hindi aabot ng 1 billion. Di ba? So, dito tayo mapapaisip, paano nila na-afford yun? Yung almost 2 billion. Yung placement, yung bayad nila doon sa abogado, sa legal counsel niya. Kay Kaufman, tsaka doon sa dalawang assistant niya. Wala pa doon yung panay abroad si Sara. Na sabi ni Sara, sariling bulsa naman daw niya na kung hindi ako nagkakamali, ang gastos niya, every trip niya ay umaabot ng 10 million pataas. 10 to 20 million. Kasi depende yata yon sa dami sa kasama niya na bodyguard. Kasi may time na madami talaga siyang bodyguard na kasama. Nakikita ko sa mga video minsan,
Dami talaga. Sabi nga ng ibang mga vlogger, umaabot ng 300. Di ba? Kasi dati talaga ang bodyguard niya, 400, tapos binawasan, ginawang 350, tapos ginawang 300. So, ganun karami, mga kaibigan, mga kababayan. So, kitang-kita natin dito na yung projection nila sa sarili nila na simpleng tao sila, mahirap sila, binodo lang tayo. Di ba? Binodo lang tayo. Ako, duda ko nga eh. Yung helicopter na ginamit niya sa campaign dati, sabi niya pinahiram ni Kibuloy, kanya talaga yun eh. Even yung majority ng asset ng TOGC, yung kingdom na pinatayo ni Kibuloy, ako duda ako dyan eh. Kanya din yan eh. Kasi kung dyan mo nga naman idadaan yung yaman niya, bukod sa walang tax, safety. Di ba? Safety, di siya mahabol. Kita mo naman nung nakulong si Kibuloy, ginawa siyang administrator. Di ba? Kung yaman talaga ng QGC yun, siyempre may ambag dun, number 1, yung mga miyembro. Ba't hindi na lang niya ipinangalan doon sa mismong ano na yun, organisasyon na yun, sa samahan na yun, dapat doon na lang sa QGC para doon sa sa organisasyon na itinayo niya magpatuloy. May financial support, di ba? Kailangan kay Digong, di ba? Administrator, tagapamahala sa lahat. Isip, di ba? Kaya ako, yun, sa akin lang duda ko, kay Digong talaga yan. Meron man siguro dyan kay Kibuloy, konti, pero majority talaga dyan kay Digong kasi 28 years pa naman naging mayor eh, di ba? So, yan mga kaibigan ng mga kababayan, na yung point view dito is yung pagpapatalsik nila kay PBBM, ang gusto talaga nilang mangyari, iupo si Sara para tuloy-tuloy yung maliligayang araw nila. Para yung mga ginawa nilang kabalbalan, yung mga kaso nila dyan sa korupsyon sa Parmali, dyan sa mga nawawalang sa Bungiro, dyan sa Pugo, o dyan sa droga, dyan sa flood control. Ako wala ko involved din si Duterte dyan, si Pulong. Kasi kanang kamay niya si si Bungo eh. Oh, si Bungo at saka si Sara Diskaya nag-joint venture. Oh, nung nag-joint venture yung kumpanya ni Diskaya at saka yung CLTJ, doon dumami yung proyekto ng Diskaya Company. Imposibleng hindi alam ni Digong yan. Kaya kung magtuloy-tuloy kasi si PBBM mga kababayan, magtuloy-tuloy din talaga yung pag-ungkat ng kanilang mga kabalbalan ng kanilang mga kaso. Kaya yun ang nakikita ko na sa simula pa lang talaga, gusto na talaga nilang pabagsakin si PBBM. Sinabi yan mismo ng mga vlogger na dating sa kapanalig nila, na bumaliktad na lang, na mini-meeting sila. Ang pinakamahabang termino lang daw talaga dapat ni PBBM na uupo. 2 years lang dapat talsik na si Sara na yung uupo. Diba? Kaya, yun. Yun lamang po mga kababayan, no? Sana, sa pamamagitan nito ay meron man lang tayong mangilan-ngilan dyan na nabubuksan yung isipan ng mga DDS na nabubulagan. Ako naniniwala ako na marami pa dyan ang mamumulat, lalo na pag nabuksan na yung bank account na yan. Magtuloy-tuloy lang yung impeachment trial, mabuksan yung bank account na yan. Alam ko yung mga ibang DDS dyan, magigising na yan sa katotohanan pag nakita nila yung billion-billion na laman ng bank account na yan. Kasi pag nabuksan na yan, at billion-billion talaga yung laman dyan, yung isa lang ang doon, katotohanan doon. Si Trillanes yung nagkasabi ng totoo. Diba? Binodo lang tayo, mga taong bayan, na involved talaga sila, protector sila talaga sa droga. Diba? Kaya, meron na marami akong mga kilala dyan na mga dating diehard Duterte supporters, talagang DDS talaga. O like ni Nino Barsaga. O, diba? Di na kinaya. Si Tibors Talakira. Yan, si Team 30. Mga dati nilang dati nilang vlogger yan, mga dati nilang kakampi yan. O, yan si Jam Magno. Kaya bumaliktad kasi nga nagising na rin sa katotohanan. Ako, pa lang before pa lang mag-pandemic, dismayado na ako. Yung may nakalusot na 1 toneladang droga sa custom na ini-expect ko si bakin niya si
file doon. Pero ang ginawa niya, pre-promote niya as Customs Commissioner. So doon ako nagduda. Tapos nasundan pa yung mga action niya sa pandemic na hindi ko nagustuhan yun. Tapos yung number 1 talaga yung minura niya yung Panginoon. Kaya yun, dun pa lang talagang nag-withdraw of support na ako. Nag-back out na ako sa kanya. Kaya hindi ko binoto si Sara bilang VP. Pilitan na ako bumoto nun kay Doc Willie Ong. Kasi ang choice ko sana noon as VP, kung hindi si Pacquiao, si Isko Moreno. Ang kaso, parehas kasi presidente din yung tinakbo nila. Kaya no choice ako. Ang pinili ko na lang is si Doc Willie Ong, kahit alam ko na hindi talaga mananalo. So, hindi ko talaga ibinoto yung Sara. Hindi talaga siya capable. Diba? Sabi nga ni Jam Magnoy, mas matalino pa siya. I think para sa akin, totoo. Nagkasabi naman ng totoo si Jam Magnoy. Kasi sa totoo lang, pag nagsalita si Sara, pagka walang binabasa, ako, matatawang may hiling ka na lang. Tulad nung yung tinanong nga sa doon sa Pandesal Day, anong masasabi mo sa Pandesal Day? Ang Pandesal, hindi yan ordinaryong palaman. Totoo talaga. Kailan pa kaya naging palaman yung Pandesal? Wala kasi siyang script noon. Kaya ganun yun mga kababayan. So yun no. Yan lamang po. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po pakisuportahan niyo po ang aking channel. Pakipindot po yung like, pakishare, comment, pakipindot yung bell button para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. At pakisubscribe na rin po. Magandang umaga po at bye-bye po at God bless po sa inyong lahat.